Mga sundalo ng Pilipinas, mga sangkay, hinabol daw po ng mga Chinese. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ayun nga po, pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil nga po ang mga sundalong Pinoy. Hinabol daw po nito mga sundalo ng China. Mas lalo na pong nagiging malala ang sitwasyon ngayon mga sangkay. Ito nga po sinasabi natin na mas na ngayon, mas aggressive kung noon paano lang pa water cannon. Ngayon mga sangkay, may mga delikado na pong ginagawa ngayon itong mga Chinese na pwede pong humantong sa digmaan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe mo na. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Tingnan nyo lamang po ngayon mga sangkay. Pindutin nyo po yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, pag-usapan po natin ito. Ayon po dito, resupply mission ng militar sa Ayungin Shoal, hinabol at hinarang ng China. Mas naging marahas ang China Coast Guard sa pagharang nito sa resupply mission ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bukod sa pagbangga at pagsampa sa rubber boat ng Philippine Navy. Grabe, may ano pa pala. May pagsampa pa palang ginawa. Ibig sabihin, umakyat po sila sa sinasakyan ng militar ng Pilipinas. Isang sundalo natin ang naputulan ng daliri matapos makipag-agawa ng armas sa mga sumampang taga-China Coast Guard. Naku po. Ayan na nga po. May isa pong sundalo. Nadali po yung isang daliri. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Grabe, no? Tahasan ng sumampa ang mga tauhan ng China Coast Guard sa rubber boat ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ginawa ang resupply mission kahapon ng madaling araw para hatira ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. So dito po laging naghahatid ng mga supply ang mga kasundaluhan natin kasi itong warship na lumang-luma na sumadsad po dito, ito po yung nagsisilbing detachment ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Sakop po yan ng exclusive economic zone ng ating bansa. Na ngayon, nakubkob po ng China. Pinasok po nila yan. Kaya nga lang, ang malaking pinoproblema po dito ng China dahil nga po andyan itong BRP Sierra Madre na warship ng Pilipinas. Nakasadsad. So, andyan po yung mga sundalong Pilipino, mga sangkay. Diyan po sila nagstay. Kaya po may mga supply madalas na pinapadala po dyan para po sa mga nagbabantay. Ngayon, ito po yung ginagawa ng China kapag naghahatid po yung mga sundalo po natin ng mga supply, hinaharang po. Pero noon kasi, mga paano water cannon lang. Ngayon, mas malala na po. No? Dahil talagang pinipwersa na po nila. Biruin mo, mga sundalo na po ito ha. Mga militar na po ito ng ating bansa. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, habang papunta sa barko ang mga rubber boat ng Philippine Navy, bigla silang hinabol, binangga at hinarang ng mga dineploy na vessels din ng China Coast Guard. Hindi pa raw nakontento ang mga Chinese dahil binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Grabe. Alam nyo, konting ano na lang to mga sangkay. Huwag naman po sana. Pero konting pagkakamali lang to, pwede po itong humantong sa isang digmaan. Alam nyo, binutas po yung isang sasakyan ng Pilipinas. Tapos ano pa ang nangyari? Mas tumindi pa raw ang tensyon dahil sa pilitang sumampa at kinubkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinampahan nitong mga sundalo din po ng China ang isang rubber boat ng mga sundalong Pinoy. Ganun po kalalakas ang loob mga sangkay at ito pa ang nangyari. Sinubukan daw kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na Kukumpiskahin pa. Ganun po kalalakas ang loob ng mga to, mga sangkay. Akalain mo mga sundalo po yan ng Pilipinas. sakay ng rubber boat.
pero nakipag-agawa ng armas sa mga sundalo. Dito raw nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo matapos maipit sa kumusyon. Yun, isa pong daliri ng sundalo ang nadali. So, hindi pa po ito bahagi mga sangkay sa tinutukoy na Mutual Defense Treaty na just in case mayroon pong mangyayari sa mga kasundaluhan po natin dyan, pwede pong mangyari na rumesbak kaagad ang Amerika. Dahil po sa Mutual Defense Treaty. Sa ngayon, pero kung mayroon pong ipatumba dito ang China na mga Pilipino, sundalo man o mangingisda, gera po ito, mga sangkay. Yan po talaga ang mangyayari dyan. Bukod sa naputulan ng daliri, may ilan pa raw sundalo ang sugatan sa insidente. Base naman sa mapagkakatiwalaang source ng Palawan News, may nakastandby na barko ang militar para tulungan sana ang mga sundalo. Pero kahit sila, pinalibutan at hinaras ng iba pang barko ng China Coast Guard. Grabe, no? Kaya hindi po talaga natin sila makontrol kasi nga may ano sila eh. May mga gamit po sila na pandigma eh. Sa Japan, hindi po talaga nila yan magawa. Sila pa nga pong pinapalayas kasi ang Japan, kumpleto rin po ng gamit. So kung kumpleto rin po ng kagamitan dyan sa tinag-aagawang teritoryo, hindi po aabot sa ganito. Para hindi makapagpadala ng resback. Dahil sa nangyari, wala ni isa sa resupply vessels ng Navy ang nakalusot at nakapaghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Eh di ba nga, mga sangkay na ang pagkakaalam ko, ginagamit na po nila yung Air Force para magpadala po dyan ng supply. Bakit ngayon? Ito na po, iba na po ang strategiya. Bakit biglang militar na po ang naghahatid mga sangkay ng mga ano dyan? Hindi pa naglalabas ng buong detalye ang militar tungkol sa insidente. Pero kinumpirma ng AFP na may sundalong malubhang nasugatan sa RORE mission. Agad naman siyang nailikas at ginagamot na sa ospital. Pero sa isang ulat sa pahayagang China Daily, sinabi mismo ng China Coast Guard na sumampa at tinaboy nga nila ang isa sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Reef. Pero depensa ng China Coast Guard, control measure lang ang ginawa nila at naaayon daw sa batas. Naaayon sa batas nila, pero hindi naaayon sa international law. Sa mga gawa-gawa nilang batas, naaayon sa kanila. 'Di ba? Konting pitik na lang to mga sangkay. Pwede ito humantong sa gera. Ayon naman sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, kakaiba ang resupply mission ng Pilipinas kahapon. Imbes kasi na civilian vessel ang ginamit, puro sundalong Pinoy ang kasama, kaya naging full military operation ito. Okay. Pero sana ganito lagi, no? Military na mismo ang maghahatid ng supply doon. Kasi sa tingin ko, pero ang isa sa danger dito, baka magkaanuhan to, baka magkahugutan to ng kung ano man mga weapons nila. Wag naman po sana humantong sa digmaan. Kapansin-pansin din daw na hindi isinama sa biyahe ang Philippine Coast Guard. Walang Coast Guard. Kung ang International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro naman ang tatanungin, may tuturing ng direktang pag-atake sa militar ang ginawa ng China. Kaya nasa kamay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan ng pagganahin ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ayan na. Any arm attack that could trigger the Mutual Defense Treaty is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uniformed service personnel. Ang mas kinakatakot naman ng isang security expert, ngayong sumampa na sa rubber boat ng Navy ang China, hindi rin malayo na posibleng BRP Sierra Madre na ang susunod nilang lusubin. Okay. Totoo yan, mga sangkay. Nagawa na po nilang sumampa sa rubber boat ng Pilipinas eh. Ibig sabihin, kahit po ito, dito mga sangkay, itong BRP Sierra Madre na warship ng Pilipinas, pwede nilang sampahan at any moment. At may gawin po sila dyan sa mga sundalo. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Yan na. Gera na talaga kasunod nito mga sangkay. Yan na po eh. Pinag-uusapan na po dito yung pag-invoke ng
Mutual Defense Treaty. Tayo, ayaw po natin ng gera, mga sangkay. Pero, huwag kayo mag-alala. Hindi naman po yan naabot sa point na magpapadala ka agad ng nuclear. Hindi po yan. Mga ano na yan eh. Ang nuclear, ginagamit po yan sa mga ano na eh. Kapag kapatalo na yung mga yan, o kaya emergency na. Pero hindi po yan gagawin, mga sangkay, na magpapalipad ng nuclear kaagad itong China ng galon-galon lang. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Wala ring pahayag pa ang palasyo sa nangyari. Pero ang ibang bansa, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa ginawa ng China. Kabilang sa mga nagkundena sa nangyari, ang Amerika, Malamang. Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom, at France. Sa Tuwang-tuwa ako pag binabanggit yung sa Japan kasi Japan po talaga yung nakakapagdisiplina sa mga Chinese na to eh. Senado naman, inarekomenda rin ni Senador Francis Tolentino kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang paghingi ng tulong sa International Committee of the Red Cross kaugnay ng pagpapadala ng humanitarian aid sa ating Navy personnel sa BRP Sierra Madre. Nagbabalita mula sa Okay, so lumalala na po ang tensyon at hindi po natin alam ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Isa lamang po ang malinaw ngayon, malala na po ito at pwedeng humantong sa digmaan. So ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Tapos i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.